Isa pong kilalang crypto analyst na si Saif ang nagbigay ng napakadetalyadong paliwanag kung paano po makatutulong si RLUSD sa pagtaas ng presyo ng XRP. Hindi lang daw ito tungkol sa mga haka-haka kundi sa aktual na sistema ng transaction, liquidity behavior at kung paano po ginagamit ng mga institution ang asset sa settlement flows. Sa madaling sabi, si RLUSD ay hindi lang simpleng stablecoin kundi isa pong mekanismo na pwedeng baguhin ang paraan ng paggalaw ng pera sa likod ng XRP market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ang ganito pong analysis ay nagbibigay ng konkretong basihan kung bakit lumalakas ang tiwala ng mga institutional traders kay XRP dahil ito po ay may tunay na gamit, hindi lamang po hype. Ngayon ang ating unang tanong po rito ay paano magiging malaking tulong si RLUSD sa mga institutions? At ayan, ang sabi po rito ay according to Saif, the primary impact of RLUSD comes from its role in enabling institutions to acquire XRP without using traditional fiat pairs. By operating through a USD-pegged stable asset, institutions would gain the ability to execute high-volume purchases efficiently and without exposure to conversion delays or fiat volatility. Yan, ano nga bang ibig sabihin yan? Paliwanag po natin. Ayon po kay Saif, ang pinakamalaking epekto ni RLUSD ay ang kakayahan po nitong tulungan ang mga institution na makabili ng XRP nang hindi po gumagamit ng traditional na fiat pairs. Dahil nakapeg po siya sa US dollar, nagiging madali para sa mga bangko o kumpanya na bumili ng malaking volume ng XRP ng mabilis at walang abala sa conversion delays or pagbabago ng exchange rates. Para po itong shortcut na nag-aalis ng komplikadong proseso ng pagpalit-palit ng currency. Kaya sa market impact, kapag ginamit po ng mga institution ang RLUSD sa ganitong paraan, mas dadami ang malalaking order sa market na direktang makakaapekto sa presyo ni XRP pataas. Ano naman po ang ibig sabihin ng RLUSD bilang settlement medium? Yan, sabi po rito ay this direct pathway, he argues, simplifies the acquisition process and allows significant capital to move through a single stable channel designed for settlement purposes. In contrast to conventional trading pairs, RLUSD provides immediate liquidity for XRP transactions within Ripple-supported environments. Ano nga bang ibig sabihin yan? Ang ibig pong sabihin niyan ay dagdag pa ni Saif, ang RLUSD ay magsisilbing direktang daan para sa mabilis na paglipat or pag-transfer ng kapital. Sa halip po na dumaan sa maraming trading pairs, isang stable po na channel na lang ang gagamitin. Ito po ang siyang magbibigay ng agarang liquidity para sa mga XRP transactions, lalo na sa mga platform na suportado ni Ripple. Ang RLUSD ay parang tulay or bridge na nagdurugtong sa malalaking institutions at sa XRP market nang wala pong delay. Kaya sa market impact, ang ganito pong sistema ay nagtatanggal ng liquidity bottleneck sa market. Kaya mas madali po para sa presyo ng XRP na tumaas kapag sabay-sabay pumasok ang malalaking halaga ng kapital. Ano naman po ang pagkakaiba ni RLUSD sa karaniwang trading pairs? Ang sabi po rito ay this positions it as an operational instrument rather than a speculative token intended to streamline institutional entry into XRP market. Ibig pong sabihin ay hindi po tulad ng mga karaniwang stablecoins na ginagamit lang sa trading. Sa halip, ito po ay isang operational instrument na ginawa
para mapabilis po ang pagpasok ng mga institution sa XRP market. Sa ganito pong paraan, nagiging mas madali para sa kanila ang mag-execute ng malalaking transactions nang hindi po naaapektuhan ng market volatility. Kaya pagdating po sa market impact, kapag naging bahagi ng mga operasyon ng mga bangko at settlement companies itong si RLUSD, magre-resulta po ito sa tuloy-tuloy na demand kay XRP. Kaya tataas po ang long-term stability ng presyo. Ngayon ay paano naman po naaapektuhan ni RLUSD ang order book mechanics ng XRP? Yan, ang sabi rito ay SIFE's core claim centers on how RLUSD-driven transactions could interact with exchange order books. With an institution deploys RLUSD to purchase XRP, it begins clearing available sell orders from the lowest price levels upward. Yan. Ibig pong sabihin yan ay sabi raw ni SIFE, ang tunay na lakas ni RLUSD ay nakikita kapag ginamit ito sa mga order book ng mga exchanges. Kapag ginamit ng isang institution ang RLUSD para bumili ng XRP, sisimulan nitong bilhin ang lahat ng available na sell orders mula sa pinakamababang presyo paakyat. At ang resulta, mabilis po nitong nauubos ang supply sa mababang presyo at napipilitang umakyat ang presyo sa susunod na price level. Kaya sa market impact, ito po ay mechanical na epekto, hindi lamang po hype. Kapag manipis po ang liquidity sa mababang presyo, kahit isa pong malaking buy order lang ay kayang magpataas ng market ng biglaan. Bakit naman po nagiging mabilis ang pagtaas ng presyo sa ganitong setup? Sabi rito, if liquidity at these lower bands is thin, large buy orders would rapidly exhaust them, causing the market price to adjust to the next available range. This is framed as a mechanical outcome of concentrated demand meeting limited supply rather than a reaction to sentiment. Ayan, kapag daw kakaunti lang ang available na XRP sa mababang presyo, mabilis itong mauubos sa tuwing may malaking institution na bibili gamit ang RLUSD. Dahil dito, napipilitan po ang market na tumaas agad sa susunod na presyo. Hindi ito dahil sa emosyon ng mga traders, kundi dahil po sa simpleng batas ng supply at demand or law of supply and demand. Sa market impact, ang ganito pong klaseng galaw ay nagre-resulta sa sudden price jumps. Kaya posible pong magkaroon ng tinatawag na price acceleration effect, kung saan tataas po bigla ang presyo ng walang babala. Paano naman po pinapalakas ng RLUSD ang bagong price baseline ng XRP? Yan, sabi po rito ay he explains that such activity could establish new price baselines once previous sell zones have been removed. The upward movement is not gradual in this scenario. It results from a direct depletion of available liquidity at key price points. Yan, ipiniliwanag po ni SIFE na kapag naubos na raw ang mga sell orders sa mababang presyo, nagkakaroon ng bagong price baseline. Ang ibig sabihin, tumataas po ang minimum na presyo na tinatanggap ng market bilang normal. Sa ganito pong sitwasyon, hindi dahan-dahan ang pagtaas ng presyo ng XRP, kundi biglaan at tuloy-tuloy po dahil sa nawawalang liquidity sa mga mababang antas. Sa market impact, sa bawat pag-akyat ng baseline, mas nagiging mahirap bumalik ang presyo sa dating price level. Kaya nagiging mas matatag po ang bullish trend ng XRP. Paano naman po gumagana ang institutional example na $1 billion acquisition? Yan, sabi rito ay to illustrate, SIFE presents a scenario in which a bank deposits $1 billion into RLUSD and proceeds to acquire XRP. In a simplified order book showing XRP offered at 0.50, $1, and $5, the institution's order would absorb the lower prices entirely. Yan, paliwanag po natin yan sa mas madaling paraan. Sa kanyang halimbawa, ipinaliwanag po ni SIFE na kung may bangko na magdideposito raw ng $1 billion sa RLUSD
at gagamitin ito para bumili ng XRP, mauubos agad nito ang mga available na presyo sa 0.50, $1. Ayan, 0.50 at saka $1. Dahil dito ay mapipilitang bumili sa mas mataas na presyo hanggang maabot raw ang presyong $5 na posibleng maging bagong market standard. Sa market impact, kapag nangyari po ito sa totoong market, posibleng makakita po tayo ng isang exponential price movement, lalo na kung maraming institution ang gagamit ng parehong paraan. Ano naman po ang ibig sabihin ng patuloy na paggamit ng RLUSD? Yan, ang sabi po rito ay the analysis also stresses that institutional purchasing through RLUSD is not a one-time event. Once XRP is acquired, it could then be used for international settlements, reinforcing its role as a functional asset rather than a tradable commodity. Paliwanag po natin yan. Ayon po kay Saif, hindi ito isang beses lang na transactions. Kapag nakabili na ng XRP ang mga institution, gagamitin nila ito para sa international settlements. Kaya paulit-ulit ang cycle ng paggamit ng RLUSD at saka XRP. Dahil dito ay mas nagiging functional asset po si XRP at hindi lang basta trading token. Pagdating po ulit sa market impact, ang tuloy-tuloy na paggamit ng RLUSD ay magdudulot ng consistent demand na pwede pong magpataas pa ng presyo ng XRP sa long term. Ngayon ay paano naman po lumilikha ng feedback effect ang sistemang ito? Sabi po rito, this repeated use creates a feedback effect. Settlement utility encourages holding and usage, while continued acquisition diminishes lower level liquidity, supporting sustained higher price levels over time. Yan, dahil daw po paulit-ulit na ginagamit ang RLUSD sa settlement, nagkakaroon po ng tinatawag na feedback effect. Ang paggamit po ng XRP sa real-world transactions ay nag-uudyok sa mga institution na mag-hold pa ng mas marami habang unti-unting nauubos ang supply sa mababang presyo. Sa paglipas po ng panahon, tumitibay ang presyo ng XRP at nagiging stable ang kanyang high-level price range. Sa market impact, ito po ay nagpapakita na si RLUSD ay may direktang papel sa long-term value appreciation ng XRP. Kaya nagiging mas kapanapanabik ito para sa mga long-term investors. At bilang panghuli, ang opinion ko naman po tungkol dito ay kung susuriin po nating mabuti, ang relasyon ni RLUSD at XRP ay parang bagong mekanismo na pwede pong baguhin ang takbo ng buong crypto settlement system. Hindi lang ito tungkol sa hype, kundi sa aktual na mechanism ng liquidity, demand at saka institutional flows. Tayong mga traders at saka investors ay dapat pong maghanda dahil kapag pumasok po ang mga institution gamit ang RLUSD, posible po nating masaksihan ang pinakamalaking pagtaas ng presyo na XRP sa modernong panahon. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.